Yo, what's up? Kumusta kayo mga idol? For today's vlog, tayo ay magluto ng ginisang preskong tahong. Yan. Napakasariwang tahong po yan. At saka ang tataba niya. Itong tahong na to ay sagana sa omega 3. Kaya ang sarap nito. Umpisa na po natin. Ito ang ating mga ingredients. Or ang ating mga sangkap. Ang tahong, syempre, na napakasariwa. At ang siling mahaba, ang bawang, ang kamatis, ang sibuyas, at ang luya. Ayan po ang ating mga sangkap. At syempre, nag-init na tayo ng mantika sa kaldero. Ayan po, una ay siyempre inuna ko po ang igisa ang luya para pampatanggal po lansa niyan. Napaka-importante pong sangkap niyan. Pagdating sa ginisang tahong, kailangan maraming luya, mas mawawala ang lansa. Kahit sa isda ba o kaya sa tahong. Yan. Okay, hiwain lang po yung pahaba. Yan, ganyan lang po. Paghiwa ko ng ginger or luya. Yan, gisain po natin ng mabuti yan. Hanggang sa maging ano siya, maluto ng bahagya. Yan, ganyan lang po. Ang ginamit ko po dyan na lutuan yung electric hot plate po. Dito po ay usong ganito electric dahil mura lang po dito ang kuryente, kaya yan po ang ginagamit namin dito. Yan, gisahin nyo po ng mabuti, isang kutsa nyo ng mabuti. Ngayon isunod natin ang bawang. Yan, ang bawang na ginamit ko mga 4 globes or 4 na piraso lang. Ganon. Yan. Sangkot siyang mabuti hanggang sa maging brownish siya. Yan. Ganyan lang po. At pag maging brownish na ang bawang at saka ang luya, makikita nyo naman po na naging brownish na siya. Yan. Dapat pala yung apoy nyo medyo tama lang, hindi malakas, hindi rin mahina, para hindi masunog ang yung ginigisang luya at saka bawang. Yan, ganyan lang po. Yan, minimixture ko po na mag-brownish ang bawang. Yan. Ganyan lang po magluto. At pagkatapos, isunod na natin siyempre ang sibuyas. Yan, isunod natin yan. Ang sibuyas ko na ginamit ko, yung sibuyas na pula, pero yung maliliit po, kasi maliliit medyo matapang yun na talagang maamoy, matapang. Kaya po ang gamit ko hindi yung malaki. Yan. Isang kotsa po natin ng mabuti ang ginger or luya, ang bawang or onion, at ang sibuyas. Yan. At siyempre yung garlic or bawang. Yan. Isang kotsa po natin yan ng mabuti. Yan po ang sikreto ng pagluto. Bago nyo ilagay yung igigisa nyo, mapa-isda man o mapa-karne or mapatahong or mapagulay, kailangan magandang pagkasangkot siya.
Ayan po, naglagay po ako ng kamatis. Optional lang po yan. Pwede rin wala, pwede rin meron. Pero kung naglagay ako ng kahit kalahating kamatis lang. Yan. Sangkot siya po natin ng mabuti yan. Kamatis or ang tomato. Yan. Sangkot siya lang natin ng mabuti. Yan. Ngayon, dahil maganda ng pagkasangkot siya, medyo brownish na ang mga sangkap, ilagay na natin ang napakasariwa or fresh na tahong or mussels. Yan. Napakasarap nito na mussels. Itong mussels na ito is made in Switzerland. Yan. Yan, napakataba niya. At saka ang lalaki. Yan. Ugas na po yan. Na brush na po natin yung shell niya at saka natanggalan na ng mga bituka. Yan o. Malinis na po yan. Yan. Make sure lang po guys na pag magluto kayo ng tahong, kailangan ay malinis na malinis. Yan. Tinan mo, napakalinis na yan. Linas ko po yan ng maigi yung shell niya para walang buhangin na mahalo or kahit anong dumi. Yan. Ngayon ay haluin po natin para ang kanyang sangkap ay ma-mix sa mussels. Yan. At take note lang po guys, pag magluto kayo ng tahong, pag nagsangkot sa kayo, huwag nyo munang lagyan ng tubig. Hayaan lang muna na yung juice ng tahong, siya ang maglabas ng tubig niya para masarap. Kasi yung iba pa nagluto, after na maggisa, ilagay ang tahong, lagyan agad ng tubig. Huwag. Hayaan mo lang muna na yung juice niya sa katas niya, yung katas ng tahong, siya ang magsabaw. Yan, ganyan. Pero mamaya natin lalagyan ng tubig yan. Kasi yung kasama ko dito, mahilig talaga sa sabaw. Yan. Ngayon, i-shortcut na po natin after ng 5 minutes. Ayan po, na pagsangkot siya, naglagay na po ako ng tubig. Ang ginamit ko pang tubig ay yung mainit na. Para mabilis. Yan. Yan po na ang ginamit ko para mabilis kumulo. Yan. Pwede optional lang din. Pwede ring normal na tubig lang o kung meron kayong pakulo ng tubig, pwede rin para mabilis. Yan. Naglagay pa ako ng 1.5 liter na tubig. Yan. 1.5 liter po yan. At saka naglagay ako ng tanglad. Napaka-importante din yung tanglad kasi maraming benefits ng tanglad. Kaya naglagay din ako. Pampalasa din sa sabaw yan. At mamaya, panghuli natin ang siling mahaba. Ilagay natin mamaya yung siling mahaba. Yung sabaw niya, namunguti na yung sabaw niya. Napaka-sustansya talaga yung napaka-sustansya talagang tahong. Sagana sa protein, sa zinc, sa vitamin B, sa iron, sa omega-3. Yan, ang dami. Ang daming benefits. Yan. Ngayon, maglagay na tayo na dahil medyo luto ng konti ang tahong, ilagay na natin ang siling mahaba. Take note lang guys, pag magluto kayo ng tahong, huwag nyong tagalan ng pagkulo para hindi mamayat ang tahong. Siguro paglagay nyo ng tahong, mga 3 to 5 minutes na kulo, pwede na yan. At naglagay din ako ng konting dito, bitchin, pampalasa. Yan, dahil maraming sabaw. Yan. Ayan na po ang tahong natin. Malapit na po yung maluto. Ay sa mga sa mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang po kayo dito. Leave your comment here in the comment section area para sa susunod na vlog ay ma-shout out ko po kayo dahil lagi po ako nang papa-shout out sa tuwing ako may vlog. Kagaya ngayon, nung nakaraang vlog ko, may nag-comment sa grupo namin sa Team Mariposa. Kaya
shout out sa inyo, sa Team Mariposa at sa lahat ng admin. Maraming salamat po sa inyo, kay Ma'am Carol, maraming salamat. At siyempre sa very supportive kong asawa, maraming salamat. Sa mag-ina ko, thank you. Sa mama ko, maraming salamat sa inyong lahat. Ready na po ang ating tahong. Ganyan lang po, kaisi magluto. Tingnan mo, napakasarap ng sabaw niyan. Napakaraming benefits po ng ating tahong. Yan, dahil hindi po natin nalagyan ng asin kanina, ngayon ay asin na lang ang kulang dyan. Maglagay tayo ng asin. Depende po sa inyo kung gusto nyo ng maalat o karamtaman lang o medyo matabang. Depende po sa inyo. Pero sa amin, ang prepare po namin, hindi maalat at hindi rin matabang. Sakto lang. Yan, ganyan lang. Napaka-importante po talaga ng shell na kakainin nyo. Dapat kahit hindi everyday tayo magkumain ng shell, at least once a week, kumain tayo ng mga shells, mga seafoods. Kasi ang daming benefits na makukuha natin dito. Bukod sa omega-3, fatty acid, marami din mga, yung kung kulang ka sa dugo, anemia ka, yan, kumain ka ng tahong, pamparami ka ng dugo. Yan. Luto na ang ating ginisang tahong. Ayan po. I-serve na natin. Kain na po tayo. Siyempre dahil ako nagluto, siyempre ako muna mauuna. Ayan po ang sabaw niya, oh. Napaka-labo ng sabaw niya, oh. Medyo sticky ng konti. Kaya ang sarap nito. Higupin ng sabaw. Ano din to, yung sa mga buntis, importante din to kasi yung mga nagpapadidi, ang sarap nitong higupin ng sabaw. Pamparami ng gatas to. Napakasarap to. At saka ang taba. Mas mataba pa to sa sa isda na sardines na sa omega-3. Punong-puno ito ng omega-3, fatty acid. Itong tahong. Salamat! Bye-bye!